Pagkatapos pag-aralan, kumuha siya ng metro para sukatin ang bawat sulok ng basement. Matapos makuha ang bawat sukat, sa pag-atras niya, nalaman niyang may isa pang pinto. Namangha na lang siya nang makita na meron pang kakaibang sulok ang bahay na iyan. Gamit ang metro, sinukat niya din ang bawat sulok na nakapaloob dito. Habang nagsusukat siya, napansin niya na meron pang kwarto ang naroon. Nang kanya itong lapitan, nakita niyang napapaligiran ng sapin ang bawat sulok ng kwarto. At ang telebisyon ay nagpapalabas ng tungkol sa pagpapasuso ng nanay sa kanyang anak. Habang pinapanood niya ang palabas sa TV, bigla na lang mahila sa metro niya ng sobrang bilis, hanggang sa ito'y mabitawan niya na lang. Kinakabahan siya dahil napag-alaman niya na hindi lang siya ang nag-iisa sa basement. Tinutukan niya ng liwanag at patalim ang panganib na nag-aabang sa kanya. Nang hindi nagpapakita sa kanya ito, kumari pa siya ng takbo at sa sobrang kaba, nahulog niya ang patalim na kanyang dala. Napatigil siya dahil sa paghahanap. Muli niyang pinailawan ang direksyon ng nilalang na humahabol sa kanya. Kahit na naabutan na siya nito, nagpatuloy pa din siya sa pagtakbo hanggang siya ay mahulog sa pabilog na butas. Pero hindi siya nag-iisa sa butas na iyon dahil andun pala si Tess. Sananyasan ni Tess si AJ na huwag maingay. Mula sa itaas, may ibinaba ang nilalang na hugis-de. Nais niyang padidein ito kay AJ. Sumenya si Tess na gawin na lamang, pero si AJ ay talagang ayaw niya itong gawin. Nang kay Tess itutok, agad niya itong dinede para hindi magalit ang nilalang. Muling inalok si AJ na didein ang boteng hawak nito, pero nagmatigas si AJ na hindi ito gawin. Bumaba ang nilalang, niyakap si Tess na parang isang tunay na anak nito. Nang bumaling ulit ang atensyon kay AJ, hinila siya pataas. Naiwang bukas ang bakal na nakaharang kung saan nakulong si Tess. Kaya naman sinamantala niya na di makatakas dito. Samantalang si AJ, dinala sa isang kwarto at pilit siyang pinapadede dito. Nagmadaling tumakas si Tess dahil baka hindi na talaga siya makalabas kapag naabutan pa siya. Wala nang ibang madadaanan, kaya binasag na lang niya ang salaming bintana na nandito. Kamuntikan na siyang maabutan ng nilalang. Mabuti na lamang ay agad siyang natulungan ng lalaking mukhang pulubi na naroon din naninirahan. Nang biglang umalis ang nilalang kay AJ, agad siyang tumayo. Susubukan din nito makatakas. Gamit ang liwanag ng phone, nakita ni AJ ang mahabang lubid. Sinubukan niya itong sundan, hanggang sa napahinto siya sa may isa pang pintuan na naroon. Pumasok siya dito. Sa paglapit niya dito, umatras naman ang nilalang na nagpadede sa kanya. Samantalang si Tess, naghahanap ng tao pwedeng makatulong sa kanila. Nakita niya ang dalawang pulis sakay ng sasakyan nila. Si AJ naman, natuklasan niya na may matandang naninirahan sa napasok niyang pinto. Hindi makatayo, kita mo dito na nangihina na. Nadala ni Tess ang dalawang pulis sa bahay na tinitira nila. Pero parang hindi naniniwala ang mga ito. Gawa na din kalapit bahay dahil mga abandonado na ang mga ito. Sa huli, umalis din ang mga pulis. Walang nagawa si Tess kundi pwersahang pasukin ng bahay. Ang matandang nakita naman ni AJ, kalaunan, nagpakamatay din ito sa harapan niya. Lumabas ang nilalang na babae, sakay ng kotse. Sinagasaan niya ito hanggang sa ito'y naipit at nawala ng malay. Nang mawala ng malay, agad pinasok ni Tess ang bahay para balikan si AJ. Pero si AJ, napaputokan niya ng baril si Tess nang hindi sinasadya, sa pag-aakalang ito ang nilalang na babae. Dahil may tama, akay-akay niya ito palabas ng bahay. Nagulat naman si Tess na wala na ang nilalang na nasagasaan niya. Nagmadali silang makalayo sa bahay. Sa paglalakad nila, may isang taong pulubi ang nagpatuloy sa kanila. Pero nasundan din sila ng nilalang dito. Inatake nito ang lalaking pulubi, hinawakan ng braso hanggang sa ito ay maghiwalay. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa mamatay. Si AJ at Tess sinamantala ang pagtakas. Paika-ika si Tess dahil sa tama ng baril sa kanyang tagiliran. Umakyat pataas si AJ para doon magtago. Dahil nahihirapan na din si Tess sa paglalakad, nakiusap si Tess kay AJ na hintayin siya.
Nang makaakyat sila, nakita nilang paakyat din ang nilalang. Inilagay ni AJ ang kanyang baril pero nabitawan niya ito at nahulog sa pinakaibaba. Nang tuluyan ng makaakyat ang nilalang, naisipan ni AJ na ihulog si Tess. Hinawakan niya ang ulo at saka inihagis ibaba. Dahil sa pag-aakalang baby niya talaga si Tess, tumalon din ito para sagipin ang baby niya. Nung makita ni AJ ang itsura ng mga ito, bumaba siya para i-check si Tess kung buhay pa ba, dahil nasala naman siya ng nilalang. Nang kanyang lapitan, nakita niya ito na humihinga pa. Humingi siya ng paumanhin dahil wala siyang ibang choice kundi gawin iyon. Maya-maya lang, sumunod ding tumayo ang nilalang. Galit na galit itong lumapit kay AJ. Itinutok niya kanyang dalawang hinlalaki sa magkabila ang mata ni AJ at tuluyang tinusok ito sa mga mata. Dahil nadampot ni Tess ang baril, agad niya ibinaril ang nilalang.